Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Unang-una, congratulations kay Alex Ayala, pasok na sa round of 16. So, pakiusap ko lang po mga kababayan, tuloy-tuloy po natin yung pagdasal na 100% healthy lang, no? Healthy lang si tawag dito, si Alex Ayala para naman maganda-ganda yung laban at, tawag dito, yung magiging, kalaban niya is si ano, si Paulini, which is, nagkaharap na sila, 'di ba? Natalo niya na sa Dubai yon pero iba na naman 'to, grass na naman. Hindi natin alam kung gaano kagaling 'yan si Paulini pero naging champion na rin 'yan. So, sana tuloy-tuloy natin yung pagdadasal na makuha or manalo si Alex Ayala. Grabe ang ano na, kumbaga ang taas na ng naabot ni Alex kaya tuloy-tuloy lang yung pagdadasal natin, pagchi-cheer 'no? Sana na ano, maano niya 'to, malampasan, manalo siya sa susunod naman na round. Pero dito na tayo sa kapihan. Kapihan with President Bongbong Marcos, kapihan with the media. Pero at least nag-ano siya dito, nag-congratulate siya dito, ayan. Puntahan mo natin yung pag-congratulate niya dito kay 'di ba, ayan. Nag-congratulate siya dito kay ano, kay Alex. At least nanonood din siya, ha. Before I make my before I make my statement on the trip, napanood niyo ba si Alex Ella? Siyempre naman, oh, 'di ba, She really is she's becoming a true inspiration, especially for younger people, mga younger Filipinos. At biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. It does not get it's not the tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. If you remember when she first started winning, sabi ko nag-umpisa pa lang. She's just getting started. Well, you can see. Turns out I was right. She's just getting started. Marami pang ibubuga yung bata natin. Yes, really, it's good news. I caught the last set um, kanina umaga. Oh, and it was uh, it was a great result. Great result. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster uh, and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We're behind you. All right. Uh, oh, 'di ba, na sumusubaybay din yung presidente ng Pilipinas at least, kahit papaano na-appreciate niya si ano, si Alex Ayala. So, puntahan na natin kasi tinanong siya ni Ivan Marina dito, Ah, tinanong siya ni Ivan Marina dito patungkol nga dun sa paglaban niya sa korapsyon, mga kababayan. Dumipinsa po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. First time 'to, ha, first first time siya nagsalita na yung mga sinasabi ni Yusek Claire, siya rin yung sinasabi ngayon ni President Bongbong Marcos. Oh, salute PBBM for your hard work for the country. We love you PBBM watching from Edmonton, AB. Ang dami din sumusuporta. Oh, sige pasok, Sir Ivan. with the new sectors that are being created by the new Diretso technologies, na, we have new areas. Fast enough. Well, we wait have. lang. That set expectations from you and your administration. Good morning, Mr. President. Yeah. Yan, Almost a year ago, during your ito, si Ivan. Pinaalala yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Hmm.
your fourth State of the Nation address, you called out corruption and said, mahiya naman kayo before the members of Congress. That's a from you and your administration that you will wage war against corruption and no one will be spared. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Hindi pa pala tapos. Pero paano yan, Mr. President? Malapit ka ng bumaba sa iyong puwesto kasi 2 taon na lang. Ah, matatapos na yung iyong pagkapresidente. Wala ba kayong timeline na mapanagot talaga sa administrasyon mo yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Kasi 1 taon na, eh. 1 taon na lumipas nung sinasabi mong mahiya naman kayo. 'Di ba 'no, mga kababayan? So, hindi pa pala sila tapos. Unfortunately, the more we look, the more we find. The more And kanta yun, the more we look, the more we find. it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you Oh, 'di ba? Pasok Duterte. remember, I think it was in 2018. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already Oh, 'di ba? Yung mga pinagsasabi ni Yusek Claire, siya rin sinasabi ngayon ni President Bongbong Marcos. Sino ba talagang presidente sa inyong dalawa? says that he had uncovered uh, 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi eh. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where So, sino-sino yun, mga yun, Mr. President? Bakit hanggang ngayon hindi kumbaga hindi pa sila naumpisahang, makakasuhan, 'di ba? Meron ka ng pinangalanan ng mga kontraktor, meron ka ring pinangalanan ng mga kongtraktor. Eh, bakit hanggang ngayon puro pa investigation, investigation, 'di ba 'no? At unang-una, pinaka yung panahon mo, eh. Panahon mo po yung pinaka-korap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos ikaw yung pumupirma. Lahat ng mga sekretary diyan in-appoint mo, alter ego mo 'yan. Kung
kung anong ginagawa ng mali 'yan, talagang isisisi at isisisi sa'yo. Kasi ikaw yung bossing nila, 'di ba mga kababayan? To take a, I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kung ano, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. Uh, What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. Poster, My ouster? Yes. tanggal. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano, at kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaraan ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Siyempre meron. Si Noynoy, pinangkukulong niya yung mga yung mga nagnakaw. Sino na naman yung pinapatamaan niyo? Para ka na rin si Yusek Ler, Mr. President. Maninisi ka din? Puro ka na lang ano na lang 'to yung administrasyon mo, puro sisi sa mga nakaraang administrasyon, gano'n ba? 'Di dapat kung sabihin na natin na may korapsyon noon at wala silang ginawa, 'di dapat ipakita niyo sa tao na may ginagawa nga kayo na tama nga, pero iba kasi yung nangyayari, eh. Imbis na natuon sa korapsyon, 'no, sa pagtugi sa mga magnanakaw, eh, sino-sino ba yung nakakasuhan ngayon, Mr. President? Ha? Anong nangyari, na-divert na yung issue, 'di ba? Wala nangyayari. Kung sinasabi mong ikaw yung nag-expose, ikaw yung nagsabi, pinaalam mo sa taong bayan na ganito kalala yung korapsyon sa Pilipinas. Pero bakit parang wala naman kayong ginagawa? Kung hindi, mali. Kumbaga, kulang yung ginagawa ninyo. Hindi nararamdaman ng tao. Kumbaga, walang sinseridad ba yung yung paglaban ninyo sa korapsyon. Gano'n kasi yung nakikita ng karamihan. Kasi yung nangyayari, yung mga na yung mga dapat na makulong at makasuhan unang-una, hanggang ngayon andiyan pa. Sitting pretty sa kanilang mga bahay-bahay. Pero yung mga nagki-criticize, yun pa yung nauunang nakakasuhan. Doon nagagalit yung mga tao, Mr. President. Kung yung sinasabi mong may ginawa ka nga, ikaw yung nag-expose, 'di ba? Natanong niyo na ba sa sarili niyo, Mr. President, na asa na ba tayo? Patapos na yung termino ko. In-expose ko 'to sa tao. Sana naman may resulta yung pag-i-expose ko para naman yung mga tao, magkaroon ng tiwala sa gobyerno na pinamumunuan ko. Wala, eh.
account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Eh, kasi nahuli na. Malay niyo, nagkaroon kayo ng hiya. Malay lang naman, ha? Kasi na ano na ba, nabulgar na ba? Nalaman ng mga tao kasi pinagyabang mo meron kang something 5,000 flood control. Tapos 2 days after, anong nangyari? Binaha ang Metro Manila, Cebu, 'di ba? Hindi naramdaman yung taong pinagyabang ng mamamayang Pilipino yung pinagyabang mo meron kang mga flood control. Eh, ikaw naman yung may kasalanan dun, Mr. President, pinagyabang mo yun, eh. Tapos tinesting nung ano, nung may likha, nung nasa taas, binuhusan tayo ng napakaraming-raming tubig. Oh, doon nalaman. 'Di ba po? Sino may kasalanan? Na-expose na kasi, eh. Nahuli na ba? So, Mr. President, selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga Hmm. iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we continue to do that. Yung ICI pa na yan, Mr. President, hindi niyo nilabas yung report. Hindi niyo pinablik pinab pinad pinapublic yung ICI report na yan. Isa sa recommendation doon, 'no, ng ICI, huwag ibigay sa mga regional, engineer something, yung mga o district engineer yung budget. Pero hindi hindi naman kumbaga hindi naman hindi pinakinggan ni Secretary Vince. Di niya sinunod yung recommendation ng ICI. So, anong use nung ah, kumbaga nagpaimbestiga ka, nagawa ka ng independent commission, tapos nung nagrekomenda na dapat ganitong gawin para ma-stop yung corruption, eh, hindi naman sinunod ng secretary. O 'di ba po useless lang? Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Ayan 'no, 'di ba mga kababayan, diyan mo malalaman na yun na rin yung stand ni ano, ni President Bongbong Marcos na pinagyayabang niya na siya lang daw yung gumawa, siya lang daw yung nag-expose. Kung hindi niya daw sinabi, yung mahiya naman kayo na merong mga corruption sa flood control, eh, wala daw pag-uusapan ngayon. Siya lang daw yung presidente 'no, na nagbulgar na merong korapsyon. Which is hindi naman totoo 'yan. So, ang inaano niya dito, eh, yung administrasyon talaga ni Duterte. No, hindi na kahit na alam ng merong mga korapsyon sa flood control, eh, walang ginawa, 'di ba? So, ito na lang, oh, ganito na lang yung pulisiya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Manisi na lang, manisi na lang tayo. In-expose ko na, eh. Sinabi ko na sa inyo. Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Parang gano'n, eh, 'no? Ay naku, so ano masasabi niyo dito mga kababayan?
na parang dinidepensahan niya yung, kakulangan ng mga ginagawa niya laban sa korapsiyon nga patungkol diyan sa mga flood control na 'yan. 'Di ba? Grabe 'no, 'pag ano na lang, paninisi na lang. Manisi na lang tayo ng manisi, bahala na sila kung ano yung iisipin nila, at least malapit na matapos yung termino ko. Gano'n na lang. So ayan, God bless sa ating lahat. Ingat-ingat po palagi. Ano po yung masasabi niyo dito sa pagdepensa ni President Bongbong Marcos kung paano niya, ah, labanan 'no, yung korapsiyon sa Pilipinas. Komento niyo po yung ano masasabi niyo. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po palagi at sa ulitin, congratulations Alex. Bye-bye.